Magandang araw sa inyo mga banateros. Ito na naman si Banat Bay. Naku po, nagigil po ang mga congressman dito kay Colonel Grijaldo. Naku naman, kasi naman ito po kasing si Colonel Grijaldo, kung maaalala ninyo, ito po yung nagbuking doon sa tinuturuan siya ng mga congressman na magsinungaling. Binuking niya kasi sa Senado na itong mga congressman na ito'y tinuturuan siya magsinungaling para maging witness laban kay Duterte. Kaya ngayon, gigil na gigil po mga walang yang to. At talaga nga naman, nako, meron na silang pagkakataon at binuli na ho nila. Nako, hindi tama yan. Di ganda yan, di tama yan. That is not an honorable action. Especially from you honorable people. Are you? Are you honorable? Hindi, totoo lang ho. Hindi ho tama ho itong ginagawa ninyong panggigipit. Ang pagbubuli na ginagawa nito kay Grijaldo. Nako, hindi tama yan. Panoorin natin mga kababayan at nang makita natin kung ano talaga nangyari. Pasok! Sa muling paggulong ng mga pagdinig ng House Quad Committee, nagharap-harap sina Police Colonel Hector Grijaldo at ang dalawang committee na inakusahan niyang pumilit sa kanya. Tita mo naman. Title pa lang, malalaman mo ng News 5 Di ba? Gago! Tikom ang bibig. Hindi po siya tikom. Kaya po siya hindi nagsasalita kasi meron na siyang sworn statement sa Senado. 1 is enough. Diba? 2 is too much. Hindi na dapat siya magbigay pa ng ibang statement dahil meron na siyang sworn affidavit statement to doon sa sa Senado. Ngayon, kung ayaw niya na magsalita dyan at siya'y mapapahamak laang, tama po yun. Hindi ibig sabihin tikom na kagad. Grabe naman kayo. Grabe, di maganda yan. Tigo sa drug war ng nakaraang administrasyon. Pero napiko ng mga mambabatas sa bakit? Sagot sa kanilang mga tanong. Sa frontline ng balitang yan. Sa pagbabalik investigasyon ng House Quad Committee ngayong 2025, humarap na sa wakas si Police Colonel Hector Grijaldo matapos ilang beses umabsent. Matatandang siya ang kita mo, yung angulo pa lang yun. Humarap na. Finally. Parang ganun natin. Umarap na. Pagkatapos umabsent na umabsent. Inoperahan ho yung mama. Anong gusto nyo gawin? Di sana nag-quadcom kayo sa loob ng ospital. Sabi sa Senate inquiry na inudyok umano siya ni na Quadcom co-chairman Dan Fernandez at Benny Abante para tumestigo sa Kamara tungkol sa reward money na kinumpirma ni dating PCSO at Colonel Ruina Garma. Para patas daw ang investigasyon, nag-inhibit sina Abante at Fernandez. Para patas daw ang investigasyon na inhibit si Abante tsaka to si Dan Fernandez at naging witness. Pero tawa naman ng tawa. Mamaya may papakita po ako sa inyo. Kung talagang, kasi pautot lang yung pa-witness nila na yan. Pautot lang yan. Kung talagang witness, hindi pwede yung ginagawa nilang patawa-tawa, pasilpon-silpon. Mamaya, papakita ko sa inyo. Bilang co-chairman. So, minamak lang nila yung sistema na sarili nilang ginawa Pero sa totoo lang, parang parang naggagaguhan Kunwari, para patas, para hindi bias, kami ay hindi mag-uusig sa iyo, hindi magtatanong. 'Di ba? Kami ay uupo bilang witness katulad mo. Sinong niloko ninyo? Gago! Kung naloloko nyo yung iba, hindi ho lahat ng Pilipino naloloko nyo. Lalo na mga banateros. Hindi nyo maloloko yung ganyan-ganyan ninyo. Na kunwari, witness kami. Pero yung treatment naman sa inyo, hindi parang witness. Huwag naman tayo naglolokohan, ginagago nyo naman kami. Ano to, sanay talaga kayo manggago ng kapwa ninyo? Huwag naman tayo ganun, hindi tama yung ginagawa nyo. Nag-take ng oath at umupo bilang resource person katabi ni Grijaldo. Tinanong ni Deputy Speaker J.J. Suarez si Grijaldo tungkol sa kanyang testimonya sa Senado. Pero paulit-ulit niyang sinabi, Your Honor, I would stand by my statement in the Senate under oath, Your Honor, and I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. I don't think it's incriminating because Bakit ikaw nagdidesisyon kung anong incriminating? Kung may masabi siyang incriminating sa tingin niya, ba't ikaw ang nagsasabi?
Sabagay, kayo nga pa naman Panginoon dyan sa kamera. Ano dyan may martial law dyan sa kamera Pag hindi nila gustong sagot mo, wala, yari ka. Shoot, yan, sigurado ka, contempt ka. Kaya kita mo, eto panoorin, abangan nyo ito yung hearing sa mga fake news vlogger na ipapatawag. Ipupusta ko sa inyo, ang mga ipapatawag dyan, yung mga bumabatikos lang sa kanila. Hindi sila magpapatawag ng mga ibang hindi bumabatikos sa kanila kahit na nagpapakalat ng fake news. Pustahan tayo. Ngayon nga, meron ako nakausap Na-meet ko, pasalamat siya. Sabi niya, Banat Bay, napapanood ko na pinagtatanggol mong Iglesia ni Cristo, ganyan-ganyan. Isa po akong INC, sabi niya. Maraming salamat din po, sabi ko. Ako po, hindi naman, hindi po ako taga-INC, pero kung pinagtatanggal ko po man kayo, dahil po tama ang ginagawa ninyo. Yan ang sabi ko sa kanya. Alam mo, sabi niya, kasi pikon na pikon kami doon sa isang vlogger na grabe ang fake news na pinapakalat sa aming pinuno na si Manalo. Sabi ko nga. Sabi ko, sa tingin niyo ho ba, iimbitahan siya ng kamera? Kung nagpapakalat siya ng fake news laban sa INC? Hindi, di ba? Ang iimbitahan lang dyan, sigurado yung bumabatikos lang sa kanila. Ganyan ho sila kadiktador. Ganyan ang martial law sa Pilipinas. Yan yung tinatawag na panunupil ng kalayaan ng pamamahayag. Bakit? Isang isang bahagi lang ng binabanatan ang ginigipit. Kasi kung talagang if they are really interested in hearing para magkaroon ng batas para sa fake news, ako po ay dapat sasuggest ko sa kanila na dapat lahat ng mga political color. Hindi yung mga bumabatikos lang sa inyo. Dahil sa totoo lang, mas maraming fake news ang nilalabas sa mga loyalista. Yung mga loyalista na nagpapakalat ng fake news, ang dami po niyan. Di ba? Kasi mga wala naman po yan Mga tambay sa kanto lang yan na binigyan mo ng cellphone. Ay alam mo naman, mayaman yung boss nila. Tapos ayun na. Pinare-report sila kung ano yung propagandang gusto ng boss nila kahit fake news. Sinumpang salaysay niya po ito Ngayon? Pirmado niya po ito ngayon? So how can he incriminate himself when he actually signed this affidavit? Sir, mali yung statement ninyo Kaya po ayaw niya na magsalita kasi you are asking questions tungkol doon sa kanyang sworn statement na magdadagdag pa siya ng ibang information. So, ibig sabihin po nun, maaari yung idagdag niya information ay ma-incriminate siya. Kaya nga, gusto niyo malaman ng lahat. Ayan na nga po yung sworn statement niya. Sinabi na niya lahat. Bakit hindi niyo na lang basahin? At tanungin lang kung ano yung oo o hindi na yung i-elaborate nyo pa. Kasi ang gusto ninyo mangyari, pasensya ka na Kong ang gusto nyo mangyari, imbestigahan nyo. Magkaroon kayo ng pag-uusig at tanungin yung tao at subukan ninyong hanapan ng butas yung kanyang statement. Kaya nga, sir, kung pinili niyan tumahimik, abay karapatan niya po yan, sir. And this is a public document, Mr. Chair. I think that is out of order. Nasabon tuloy si Grijaldo ng mga kongresista. Nagtatago ka sa likod ng right against self-incrimination tinatanong sa'yo, relevant question. Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka? Bully, Bakit? Ako magtatanong sa iyo, sir, bilang isang mamamayang Pilipino. Bakit ang tapang ninyo? Dahil nandiyan ka sa Congress? Dahil protektado ka ni Martin? Hindi, kasi ang tapang ninyo magsalita porket alam nyo mga congressman kayo Ang tapang ninyong mangganyan ng kapwa dahil porket alam nyo hindi kayo makokontempt Sana lang, sir, if you want us to respect you,
Respect us. Alam mo, ako, tandaan ninyo itong si Grijaldo, ito yung opisyal ng PNP. Active ho ito. Active member of the PNP. Tas kung makaano kayo na parang tapang ka lang dahil nasa Senado kayo, ano to? Sinda ka na ho ba ito, sir? I think, sir, that is out of order. Huwag naman po sanang ganyan. Huwag yung, ang tapang-tapang mo. Dahil nandiyan ka lang. Ano to? Sinda ka na ho ba ang labanan ngayon, sir? Kayo, sir, ang tapang nyo lang din porket kayo ang chairman ng committee. Ang tapang nyo lang porket protektado kayo dyan sa house. Ang tapang nyo lang dahil may backup kayo ni Martin. Huwag ganun, sir. Hindi maganda eh. Nambabastusan po tayo ng kapwa eh. Binabastos po natin ng ano eh. Hindi lang si Grijaldo binabastos ninyo. Isang opisyal ng PNP. Nagkataon lang hindi siya pinagtatanggol ng amo ng boss niya. Pero sa totoo lang, ito'y pambabastos sa hanay ng PNP. Sir, karapatan niya po na hindi magsalita. Hindi ko nga maintindihan eh. Ito mga kababayan Meron pa tayong Miranda rights. Tangina, buray na lang natin sa batas natin yan. Kasi nilalapastangan din naman dyan. Yun yung kriminal eh. Yung mismo na huling kriminal. Sasabihan mo ng Miranda rights. Sasabihin mo, you have the right to remain silent. Diba? May ganun pa. Anything you say will be used against you. You have the right to, lawyer. Kung wala kang lawyer, we will provide bad lawyers and lazy lawyer for you. Diba? May ganun nga tayo sa kriminal eh. Ito hindi naman kriminal kung makatreat kayo as if wala na siyang karapatan na tumahimik. Hindi, yun lang ho sa akin. Sana sir, sana idali na lang natin sa tamang forum ito. Kung sa tingin ninyo si Grijaldo ay talagang masamang tao, nagsinungaling, libelous ang kanyang statement, demanda nyo na lang po sa korte. Korte ho ang umusga sa kanya. Hindi yung pag hindi nyo kursunada yung sagot. Pag again sa mga kasamahan nyo yung sagot, contempt ka. Mas magagalit kayo, sir, pag pinupuna kayo, papatawag yung mga vloggers. Diba? Baka mami, pati ko patawag ninyo. Tapos, asan ang tapang mo, Banatbay? Huwag ganun, hindi naman po tama. Mamamayang Pilipino kami. Ginagalang po namin kayo. Ako kahit kailan, hindi ako nagpakalat ng fake news ng kahit sino man dyan sa inyo. Hindi ako gumawa ng, hindi ho yan ng mga banateros yung gagawa ng istorya. Hindi ho kami maano sa chismis. Hindi ho kami mahilig dyan. Sa matter of fact, marami na kami nakakaaway, nakasamahan namin dahil pag gumagawa ng chismis, binabanata namin. Wala kaming sinisino-sino kahit maka Duterte ka, kahit anti-Marcos ka, pag gumawa ka ng chismis, kiss ka sa amin, babanatan ka namin. Hindi tama kasi yun eh. Pero bakit ganun, sir? Sana konting galang naman po sa mga iniimbitahan ninyo. Hindi yung akala ninyo, parang kayo na talaga ang Panginoon eh. Sana si Abante, sitahin mo naman mga kasamahan mo. Mga kasamahan mo parang umasta, Panginoon. Dapat public servant kayo, hindi public lords kayo. Dito ka magpakita ng tapang mo. His participation in that Senate inquiry was merely to besmirch the reputation of some of the chairmen here. Kita mo na? Wala pala kayong ginagawa kung hindi pinagtatanggol lang nyo yung committee nyo o pinagtatanggol nyo lang yung kapwa ninyo. Tapos magagalit kayo sa tao. Pag hindi nyo nagustuhan sagot, contempt kang animal ka. Ganun. But please, Colonel Grijaldo, stop invoking your right against self-incrimination. Inalok pa siya kung gusto niyang mag-executive session? Bakit? Bakit siya mag-stop? Pambira, sir. Sana wag ganyan. Binababoy niyo yung kamera. Sa totoo lang, sir. Binababoy ninyo. Para idetalye ang kanyang testimonya sa Senado. Pero tumanggi si Grijaldo. Pinasinungalingan naman ni Fernandez at Abante ang mga akusasyon ni Grijaldo. Normal naman yung vetting eh.
na ginagawa natin, kinakausap natin. So, we talked to him and sinabi ko kay Colonel Garma, can he corroborate your statement? Ang sabi ni Colonel Garma, yes eh. So, kinausap namin. Napakaliit po ng kwarto. At Actually, yan nga yung isa pang weird eh. I mean, bakit mo kailangan i-vet yung magwi-witness? Why not do it publicly? I mean, kaya mo nga siya inimbitahan. I don't know, inimbitahan nyo ba siya as witness, as resource person, o accused person? Hindi ko alam kung anong dahilan nyo. Pero dapat, hindi nyo kinakausap. Beyond do sa hearing. Kasi, alam nyo naman yan, sir, mga ma'am, it's a common sense. Pag kinausap mo na, parang ang dating talaga niyan, ini-impluwensyahan nyo na. Whether sabihin nyo pa, kasi ano yan eh, ang nangyayari ngayon, yung yung bagang, yung words binabago, ano talaga yung tunay na words na ginamit during that time, hindi mo na, sino magsasabi ang totoo niyan? Eh, wala namang camera sa loob ng room. Tapos sasabihin pa nitong isa. Mamaya, papakita ko sa inyo. Mamaya, tuloy na muna natin to. bas po ng kwarto, marami pong mga tao nandun. O, anong kinaugnayan nun, sir? It doesn't prove na hindi nyo binulungan si Grijaldo. Eh, di ba? Yun nga lang nahuli. Nahuli ng pulis eh, nahuli ng traffic enforcer eh. Di ba? O ano? In public pa yun ha? In public yun. Pero bakit meron lagayan na gaganap? Bubulungan. Pwede bang, ano ba ito? Pwede bang, pag-usapan na lang natin ito. Simpleng bulungan na ganun, pwede may mangyari. Di ba? Oh. So, anong ibig ko sabihin po? Yung argument nyo, Mr. Congressman, hindi ho proof na hindi nyo siya kinausap at kinumbinse at tinuruan. Hindi ho yun proof yung mga argument ninyo na porket maliit yung room, madidinig yung room, naka-smile siya, nung lumabas, hindi ho mapuprove na hindi nyo binulungan siya. Again, I am not saying and I'm not accusing you na tinuruan nyo o pinilit nyo si Grijaldo. That's not my point. My point, sir, is yung accusation ni Grijaldo sa inyo na tinuturuan nyo siya, kinukumbinsi nyo siya, at sinasabihan nyo ng kung ano-ano para idamay si Pangulong Duterte. Yung accusation niyang yun, hindi nyo mapapasinungalingan sa pamamagitan ng maliit lang yung room eh. O kaya naririnig yung mga tao eh. Naka-smile siya nung lumabas eh. Walang logic dun, sir. That is not a proper argument. Hindi nagpapasinungaling yun sa sinabi ni Grijaldo. Ano ang dapat magpasinungaling sa sinasabi ni Grijaldo? Kung may recording kayo, may video recording kayo, kung meron kayo audio recording, yan, maaari pa. O di kaya may nakarinig, may witness. Di ba ho? Wala eh. So kung nagkaroon po ng coercion, nagkaroon po ng harassment, malalaman po ng mga taong nandyan. And even... Paano malalaman? Nasa loob kayo. Sabi ko nga, yung example ko nga yung lagayan nga, nagaganap yan sa public eh. Yung lagayan, yung mga traffic enforcer, yung mga coding. O, coding ka, sir. Paano ba yan? O, ha? Ano pa eh? O, coding ka, sir. O, wala. Paano ka? Wala ka niyan. O, ganun ba, sir? Emergency lang. Kasi, yung kabit ko, tinawagan ako. Init na ako, sir. Tapos, ganun ba? Taga saan ka ba? Naku, malayo ka pala, sir. Kung kukuhanin mo yung lisensya mo dito, babalik ka pa. Meron pa tong tawag dito, meron pa tong seminar. Paano ba to? Tapos ang nito,
fine nito, 3,000. Ako, seminar. Anong gagawin natin dito, sir? Sa habang may hawak na ballpen, ang tagal-tagal sumulat. Hawak ng ballpen, kahit di bukas yung ganito. Kung may hawak, kung maganong-ganon. Kunwari, di ba? Wala naman sinusulat. Tapos bubulong na lang inaso. Sir, okay na ba to? Magkano yan ba yan? 500 yung pera ko, sir. Ganun ba? Hindi naman masyado naman yan. 3 kami dito. Di ba? Ganyan na nangyayari? Nagkakaroon pa ng negosasyon. In public yan, ha? Pwede mo bang sabihin, di sana kung totoong nilagyan, sana narinig ng mga tao. Hindi pwedeng ganun yun. That's an argument na hindi magdi-disprove na nagkaroon ng lagayan. May hirit pa nga yung mga traffic enforcer pag kulang yung dala mong pera eh. Ano yung hirit nila? Alam mo ka na? May GCash naman ako. Ito yung GCash number ko. Naka-ready na yung QR code nun. I-scan mo na lang. Tama, mali. Nagkaroon na ng negosasyon, ha? Sasabihin mo, in public naman yan, eh. Sasabihin niya, tingnan mo, ha? May mga tao naman daw sa room. CCTV, nung lumabas po siya yan sa ng pintuan niyan, makikita po natin na yung itsura niya, hindi naman po siya mukhang na-coerce, eh. Itsura niya, hindi naman mukhang na-coerce? Ano ba itsura ng na-coerce? Itsura ng na-coerce. Kino-coerce ako. Na-coerce. Ganun ba? Kailangan ba maging malungkot siya? Kailangan ba magtakot-takutan siya? Para na-coerce siya? Kasi dito tumatawa eh. Ako alam ko nga yung sinasabi niya dun eh. Nabasa ko na telepathy ko yung sinasabi. Sabi, akala siguro itong mga unggoy na to. Makukuha nyo ako, ha? Akala nyo siguro madadaan nyo ako sa boladas nyo. Hindi, di ba? So, again, hindi ko sinasabing totoo yung sinasabi ni Grijaldo, ha? Again, hindi ko rin sinasabing nagsisinungaling kayo. But the point here, your argument, one, kasi nandun maririnig ng mga tao sa room o sa labas ng room. Wala, hindi tatayo yung argumento mong yan. Pangalawa, yung pag-smile ni Grijaldo paglabas, it doesn't prove na hindi nyo siya kinausap. Naintindihan nyo? It doesn't prove na mali si Grijaldo, na hindi totoo yung sinasabi ni Grijaldo. Paano kung tumatawa lang siya at pinagtatawanan kayo? Ay, ito mga to, akala nito madadali nyo ako, ha? Kung ganun, di ba? Kung ako, kunwari lang ako, ha? Kunwari ako, suhulan ako, halimbawa. Suhulan ako at sabihin na, Banat Bay, magkano ba kinikita mo sa vlogging mo? Kunwari, 50,000 naman. Dodoblame namin yan. Ano? Alam mo, tapos paglabas ko, tatawa-tawa. Bakit ako tatawa? Sasabihin ko, mga putang ina. Hindi nyo ako magaganon ng 50, doble langan to. Ano kala nyo sa akin, ship? Tatawa lang ako. Pero kung nga rin, nakuha na ng CCTV. Hindi pwedeng sabihin, nung nakakuha na ng CCTV na, bakit tumatawa si Banat Bay? Walang nangyaring suhulan. Kasi tumatawa siya eh. Halimbawa lang po yun, ha? Bakit to? Ako eh. Sabi ko nga sa inyo, ilang beses na ako muntikan sinuhulan eh. Ilang beses na ako talagang nayari eh. Ito, tigilan mo lang. Yan to, ha? Ano? Tumatawa lang ako eh. Sabi, ang mahal ko na pala ngayon. Gago! Diba? Yung kinikwento ko sa inyo. Sinubukan akong suhulan. Hindi ko na sasabihin sa inyo kung sino. Pero sinubukan akong suhulan. Tumahimik ka na. Banat ka ng banat eh. Pagtapos din ng meeting na yun, tawa lang ako ng tawa. Bakit ako natatawa? Natatawa kasi ko, sabi ko, pambihira. Ganito na pala presyo ko ngayon. Gago! Dinaig ko pang sustento ng mga kabit. Gago! Tuloy. Masayang-masaya pa nga po siya. Dahil ayaw makipagtulungan, kinontempt muli si Grijaldo at ililipat ng detention sa QCPD Station 6 sa Tapat. Pero hanga ako dito kay Grijaldo, ha? Hanga ako. Sir, pagpatuloy niyo lang yan. Sana napapanood nyo itong video na to. Sana meron sa pamilya ni Grijaldo
mag-message sa akin at sabihin na napapanood niya, hanga po kami sa inyo, sir. Maniwala ho kayo. Hanga po kaming mga banatero sa inyo. Actually, nagpahatid na ako ng ng emiseryo na kung pwede ko kayo ma-interview eh. Kasi talagang super hanga ako. Pero ngayon, syempre, hindi ka na ma-interview dahil nga namang pinagtripan ka nito mga congressman na ito at kinontem ka eh, di ba? Kaya sana paglayaan ninyo. Hanga ako sa eh. Kasi alam mo, napakinggan ko yung niya eh. Ang ganda nung sinabi niya, hangang-hanga ako dun. Sana makita ko. Kaya lang, hindi ko makita na. Mahaba na eh. Ang ganda nung sinabi niya, meron siyang sinabi patungkol dun sa gospel na narinig niya nung Sunday. And the reason why humarap siya ngayon ang sinasabi niya, it's not about the honor, di ba? It's about the cross. Ang ganda nun, di ba? It's not being the first, it's being the last. Ang ganda, sir. Panalo. Sapul ako dun. Kasi tama yun eh. Alam mo, sa buhay na ito, talagang maraming marami talaga hong mangyayari. Susubukin ang iyong pananampalataya. Susubukin ang iyong prinsipyo. Pero kung nakatuon ka sa success, nakatuon ka sa karangalan, honor, di ba? Pareho lang yun. At saka power, madidiskaril ka talaga eh. Mawawala ka dun sa calling mo, sa purpose mo sa buhay. Pero kung ikaw, alam mo yung purpose mo sa buhay, you would tell the truth. That's it. No matter what happened to me, I will tell the truth. Yun ang maganda dun eh. Kaya ang ganda ng sinabi ni Grijaldo na yun. Hindi ko lang mahanap yung quotation, pero sige, hanapin natin yun.